Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Using God's Gifts for His Glory. Alam naman natin, dapat na ang bawat isa po sa atin na lingkod ng ating Panginoon ay may mga gifts na kaloob ang Holy Spirit. At ito po ibinigay niya para gamitin po natin, hindi para itabi natin. Okay? So ang atin pong text ay mula po sa Book of Romans chapter 12, verses 6 to 8. Pakinggan po natin mabuti na kasulat. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you're a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Ito po actually ay call para sa ating lahat na huwag tayong manatili sa ating comfort zones o magtago po sa likod ng false humility, kundi tayo po'y humakbang ng mayroong pong tapang sa pananampalataya at pagsunod, because we are not saved to sit, we are saved to serve. O sa Tagalog na lang po, iniligtas po tayo ng Diyos hindi para maupo, tayo po iniligtas niya para maglingkod. Na yung salita pong gifts na ginamit po rito ay galing po sa Greek word na charismata, na ang ibig pong sabihin ay gifts of grace o divine favors. Nire-represent po nito yung supernatural abilities given by the Holy Spirit for ministry. Now, sabi nga po ni R.T. Kendall, and I would like to quote him, "The greatest tragedy of the modern church is not that we lack spiritual gifts, but that we fail to use them." So meron tayong gifts, dapat gamitin natin to. Dahil kung hindi natin to gagamitin, then sayang naman, di ba? So kapatid, hindi ka iniligtas ng Diyos para lang magsimba ka ng isang beses sa isang linggo, sama mo ng midweek. Hindi. Iniligtas ka niya upang maging instrument niya sa isang nasisirang mundo natin ngayon ay ginagalawan. Binigyan kanya ng gifts para gamitin mo at maluwalhati ang kanyang pangalan. There is a supernatural calling on your life. Always remember that. Kaya sabay-sabay po nating saliksikin ang Bible at unawain po kung paano tayo tinatawag ng Diyos upang gamitin ang kung ano man ang ipinagkaloob niya sa atin. Isinulat po ni Apostle Paul para sa church ng Rome ang mga binasa po natin kanina, na binubuo po actually ng mga taong mayroong iba't ibang pinagmulan at naharap po sa mga hamon sa loob at labas po ng church. Dito po sa Romans chapter 12, nag-shift po si Paul ng topic mula po sa theology tungo po sa practical Christian living. Ipinapaalala po sa atin ni Paul na God has given us different kinds of gifts for doing certain things well. Ang mga kaloob ng Diyos ay meron pong purpose. Ang mga ito po ay hindi para sa ating sariling glory or comfort, kundi para sa pagpapatatag po ng church, pagpapalaganap po ng kanyang kaharian, para sa kanya pong kaluwalhatian. Binigyan din po ni Apostle Paul sa katapatan at kagalakan sa paggamit ng mga spiritual gifts na ito. Kailangan po natin maging tapat. At dapat pag tayo po yung naglilingkod at ginagamit natin ito, merong joy sa puso po natin. Ang paggamit po ng mga kaloob, maging ito po ay prophesying or teaching, encouraging, serving, giving, or even leading, ay nangangailangan po ng pananampalataya sa kapangyarihan po ng Diyos at kagalakan sa paglilingkod po sa ating kapwa. Doon po sa 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 7, it is written, "There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good." Dito naman po, nire-remind tayo ni Apostle Paul na ang spiritual gifts ay galing po sa Holy Spirit upang makatulong po sa ating kapwa, makapaglingkod po sa kanila. Magkakaiba po ang mga kaloob, ngunit nagkakaisa po sa layunin. At ito po ay para palakasin ang church ng ating Panginoong Hesukristo. At huwag nating isipin na ang church na kinabibilangan natin ay atin. Ito po ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Okay? Tayo po ay mga stewards lamang niya.
Doon po sa 1 Peter chapter 4 verses 10 and 11, mababasa naman po natin, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Do you have the gift of speaking? Then speak as though God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then, everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. All glory and power to Him forever and ever. Amen. Ang atin pong God-given gifts ay ultimately para po sa glory ng Diyos. Ito po isang powerful reminder that all our efforts are acts of worship. Ang mga spiritual po na kaloob ay hindi pinaghihirapan o ine-earn, kundi ito po ay malayang ibinigay ng biyaya po ng Diyos sa atin. Ang mga God-given gifts po ay hindi lamang para sa mga pastor o mga church leaders, mga Bible teachers, or even mga worship leaders, backup singers, and even dancers and instrumentalists. No. Ang mga God-given gifts po ay para sa mga believers, bawat believer, lahat ng believer. So ang tanong, kapatid, alam mo na ba ang mga spiritual gifts na binigay sa iyo ng Diyos? Maring ito'y encouragement o pagtuturo or leadership. Ngayon kung alam mo na, anong ginagawa mo sa mga ito? Di ba dapat lang gamitin mo na? Huwag mo itong itago, di ba? At kung sakali namang hindi pa, well, I would suggest and highly recommend to you na tingin mo sa Panginoon and definitely ibibigay niya sa iyo yung gift na nilalaan niya para sa iyo. So ano man ito, maliwanag ang tawag ng Diyos, gamitin mo ito. At gamitin mo mga gifts na ito boldly and joyfully. Again, gusto ko po sanang i-quote si R.T. Kendall nang sinabi niya po, spiritual gifts are God's love made visible. To neglect them is to neglect God's love to others. So, wag nating ipagkait po yung pag-ibig ng Diyos na nais nang iparanas din sa ating kapwa. Kaya gamitin po natin yung mga spiritual gifts na kaloob niya sa atin para maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos. Dapat po natin maunawaan na ang paggamit po ng ating mga God-given gifts ay hindi po optional. Kapag hindi po natin ginamit ang mga ito, nawawalan po ang iba ng pagkakataong maranasan ang biyaya ng Diyos na dumadaloy po sa pamamagitan natin. Tayo po ay channels of blessings ng ating Panginoon. Now, ang parable of the talents po found in the book of Matthew chapter 25 verses 14 to 30 ay nagtuturo po ng mahalagang aral tungkol sa pananagutan, tungkol sa katapatan at paggamit po ng mga kaloob ng Diyos. Kung saan ang mga aliping nagpalago ng kanila pong mga talents ay pinuri at ginantimpalaan. Habang ang nagtago po ng gift na kaloob ng kanyang Panginoon sa kanya, dahil sa takot ay pinagalitan at pinarusahan. Ang paglilingkod po sa Diyos gamit po ang mga talento, ang oras at yaman na kanya po ipinagkatiwala ay nagdudulot po ng tunay na pagpapala. Hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin po ng kagalakan at paglago sa ating sariling buhay. Ito ay pagtupad po sa kanyang layunin na maging channel of blessings o daluyan po ng pagpapala. Now, imagine niyo po ang isang bantay ng lighthouse. Ayaw niya pong sindihan ng ilaw dahil siya po'y tinatamad o gustong matulog. Nangangani po actually na masira mga barkong lumalayag dahil walang gumagabay na liwanag sa kanila. Lalo na po kapag malakas ang bagyo. Kaibigan, naglagay ang Diyos ng liwanag at mga spiritual gifts sa iyo upang gabayan, palakasin ang loob at iligtas ang iba mula sa kanilang spiritual na kapahamakan. Huwag mong itago ang iyong liwanag. Humayo ka at pasinagin mo ito ng maliwanag. Ulitin ko po, kokot ko na naman si R.T. Kendall. Ang sabi niya po ay ganito, the exercise of spiritual gifts is never for self-exaltation, but always for the glory of God and the building up of the body of Christ. Ito po ay isang powerful correction sa tuksong kinakaharap po nating lahat. Ang gamitin po ang ating mga talents para sa pansariling pakinabang, recognition, o comfort. Nakasulat nga po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31,
So, whatever you do it all for the glory of God. At kasama na po rito ang paraan ng paglilingkod po natin. Ang pinaka-model po ng paglilingkod, of course, ay walang iba kundi si Jesus, ang ating servant king. Doon po sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8, it is written, "You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross." Si Jesus, ang Diyos po na nagkatawang tao, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibigay po ang kanyang buhay bilang pantubos po sa marami. And praise God, kabilang po tayo doon. Ang kanya pong kamatayan, ang kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, ang pinakadakila pong regalo niya sa atin, ang pinagmumulan at kapangyarihan ng bawat spiritual gift na mayroon po tayo. Dahil po sa sacrifice ni Jesus, tayo po ay pinatawad. Tayo po ay pinagkasundo niya sa Diyos. At tayo po ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng Holy Spirit upang maglingkod po ng may kababaang loob at kagalakan. Si Jesus po ang nagbigay ng pinaka-perfect example, ang paglilingkod sa kapwa, ang tunay na tatak ng kanya pong mga tagasunod. Kaya ngayon pa lamang, kapatid, ikaw na sumasampalataya kay Jesus, kung hindi ka pa rin nakakapaglingkod sa Kanya, bagamat matagal ka ng Christian, so china-challenge kita na paglingkuran mo siya ng buong puso. Doon sa Mark 10, verse 45, nakasulat po, ang sabi ni Jesus, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give His life as a ransom for many." Dito po sa verse na ito ay pinakita po ni Jesus na ang tunay po na kadakilaan sa kaharian ng Diyos is not about being served or exalted, but about humble service and sacrificial love. Hinihikayat po tayo ng verse na ito na sundin po ang example ni Jesus, ang talikuran ng ating sariling mga karapatan, ang maglingkod sa kapwa ng walang pag-iimbot, at sa huli, ang kilalanin na ang kanya pong kamatayan ng pinakadakilang gawa ng paglilingkod. Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Yung salita pong serve na ginamit dito ay galing po sa Greek word na diakoneo. Nang ibig pong sabihin ay to minister or to attend to others' needs, emphasizing active, loving service. Sinabi naman po ni Tim Keller, and I quote, "Christianity is not first about going to heaven when you die. It is about God's kingdom coming now as we live as servants to others." So napakahalaga po ng role natin to play, mga kapatid, as servants of the living God. Ano po, kailangan maging mapagpakumbaba tayo at gamitin natin kung ano man yung gift na kaloob niya sa atin to serve our fellow men. So narito po ang challenge sa atin ng Mark 10:45. Kung si Jesus mismo, bagamat Diyos ay nagpakumbaba, kinuha ang anyo ng isang alipin at naging masuno rin hanggang sa kamatayan sa krus, tayo pa kaya? The gospel is a call to costly discipleship rooted in Christ's servant's heart. Doon po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 3, mababasa po natin, ang sabi po ni Apostle Paul sa mga Christians sa Corinth, "If I could speak all the languages of earth and of angels but didn't love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I didn't love others, I would have gained nothing." Dito naman po sa mga verses na ito, nagpahayag po si Apostle Paul ng isang malalim at walang kupas na katotohanan. Ang lahat po ng spiritual gifts, lahat ng sacrifices, at maging ang mga greatest faith ay utterly worthless kung wala pong pag-ibig. So ang pag-ibig ay hindi lamang isa sa maraming virtues. No. Ito po ang mismong puso at kaluluwa, the heart and soul
ng buhay Kristiyano. Ang salita naman pong love na ginamit po dito ay galing po sa Greek word na agape, na ang ibig pong sabihin ay selfless, sacrificial, and unconditional. Love is not merely one virtue among many. It is the very heart and soul of the Christian life. So, ang hamon po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 13 ay napakalinaw. Ang mga spiritual gifts po at heroic deeds natin ay wala pong kabuluhan at nagiging ingay lamang kung wala ang foundation ng pag-ibig. Ito po ay isang radical na tawag mula o upang baguhin po ang ating pananaw sa pagiging Kristiyano. Ipinapaalala po sa atin na ang magandang balita ay hindi lamang po tungkol sa kung ano ang kaya nating gawin o makamit, kundi tungkol po sa kung sino tayo kay Kristo, ang magmahal kung paano siya nagmahal. Hinahamon po tayo ng mga talatang ito na yung mga tukso po ng pagmamalaki sa ating mga spiritual na paglilingkod ay dapat po natin talagang iwasan. Ipinapaunawa sa atin na ang pagpapakumbaba at itinuturo po sa atin ni Jesus na nagpapakita po ng kanyang agape love sa krus ay dapat po nating tularan. Binibigyan din po nito na ang kaligtasan at kabanalan po ay biyaya lamang, hindi gawa ng sarili nating katwiran. Ang tanda po ng tunay na pananampalataya ay pag-ibig na umaapaw po sa iba, nagfo-flow, na sumasalamin sa pag-ibig na una nating tinanggap mula po sa Diyos. Kung wala pong pag-ibig, kahit yung pinakadakilang mga gawa ay wala pong kabuluhan. Ngayon, kapatid kaibigan, taglay ang pag-ibig, kahit ang pinakamaliit na gawa ay may walang hanggang kahalagahan. So it doesn't matter kung gaano kaliit, kapatid, yung mga ginagawa mo as long as nandoon ang puso mo, may value yan sa Panginoon. Kaya naman, itaguyod po natin hindi lamang po mga kaloob o mga gawa, kundi higit po sa lahat ang pag-ibig na mismong diwa po ng ating Panginoong Jesucristo na nais niya pong iparating sa atin. Doon po sa Book of Galatians chapter 5 verse 13, nakasulat po, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love." Paalala po ni Apostle Paul ng kalayaan pong Kristiyano ay hindi po license upang pagbigyan ng makasariling pagnanasa, but a sacred call to loving service. Kaya kung tayo po ay naglilingkod na, maglingkod po tayo ng tapat. Maglingkod po tayo ng may pag-ibig. Ano po? Na hindi natin, kumbaga, tinatasahan yung ating ginagawang paglilingkod. Na meron pa tayong wini-withhold na po pwede pa nating ibigay. Maging all out po tayo sa paglilingkod po natin. Total, nababasa po natin at naipapaalala sa atin na ang atin pong paglilingkod ay dapat po para sa Diyos at hindi sa tao. We are serving God, not human masters. Hindi na po tayo mga alipin ng kasalanan. Tinubos na tayo ni Jesus hindi ba? Ngunit ang kalayaan pong ito ay hindi kailanman dapat maging balabal natin or cloak para sa makasariling layunin, para sa sarili nating kapakinabangan. Baguhin na po natin ang takbo ng ating isip. Huwag na po tayo mag-conform sa takbo po ng sanlibutan nito, na kung saan po ang talagang hangad ay yung pansarili lamang at nakakaligtaan na meron tayong Diyos na nakababatid ng lahat-lahat ng atin pong mga ginagawa. Yung quality o uri ng atin pong paglilingkod. Yan po ilantad lahat sa Panginoon. God is not mocked. What you sow, you reap. Kaya magsilbi po sana itong paalala sa atin, kapatid. So sa halip po, actually itong binasa natin sa 5:13 ng Galatia po ay isang invitation na talikuran po natin ang ating mga karapatan at mamuhay po tayo ng merong sacrifice para sa iba, hindi para sa sarili. Reflecting Christ's own example of humble service. Sabi nga po ni Tim Keller, and I quote, "Christian freedom is freedom to love and serve, not freedom to do whatever we want." Nawa po mag-sink in sa heart natin, sa isip natin, maging sa spirit natin ang mga katagang ito. Tandaan natin, tayo po'y pinalaya ng gospel mula po sa tanikala ng kasalanan
upang masaya po nating pasanin ang mga dalahin ng isa't isa, bearing one another's burden. At ipakita po ang pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan po ng ating gawa. Tunay nga, tayo po ay iniligtas hindi upang maupo lamang. Tayo po iniligtas upang maglingkod. Ang atin pong kalayaan kay Kristo ay hindi para sa sarili, but to sacrificial service. Now, before we end, naririto po ang ilang practical application na pwede nyo pong i-consider. Ang una po yung self-examination. Ginagamit mo ba ang iyong God-given gifts to glorify God? O ginagamit mo ito para sa iyong sariling agenda o benefit o kapakinabangan? Examine yourself. Check your heart. Ikalawa, faithful obedience. Kapatid, seryosohin na po natin ang ating responsibilidad na maglingkod po ng maayos, may katapatan, and with excellence. Lantad sa Lord ang lahat po ng ating ginagawa na paglilingkod. Tayo ba'y tapat? Tayo ba'y totoo? O tayo ay nagbabalat kayo lamang? O nagkukunwari lamang? O pakitang tao lamang? And of course, joyful service. Maglingkod tayo ng merong joy, kagalakan sa ating puso. Dahil ito'y ginagawa natin para sa Panginoon. And you know what? The joy of the Lord becomes your strength. Imagine mo, for example, ang isang athlete. Nagsasanay siya para sa Olympics. Araw-araw, sa totoo lamang, ilang buwan bago sumapit ang Olympics, talagang puspusan na niyang dinidisiplina ang kanyang sarili sa pag-ensayo na madalas ay hindi po napapansin. At ito po ay bilang paghahanda sa sandali po ng kanyang tagumpay. Ang paglilingkod po sa church ng Panginoon ay nangangailangan po ng katulad na discipline, katulad po na dedication. Hindi para sa personal gain natin, hindi para umani tayo ng palakpak o approval po ng tao. Hindi po, kundi para parangalan si Kristo at itayo po ang kanyang church. Sama-sama nating itayo ang kanyang church, kapatid. At kung tayo magiging tapat sa ating ginagawang paglilingkod with a joyful heart, I do not see any reason para hindi po tayo pagtagumpayin ng Panginoon. Pero kung tayo po ay maglilingkod half-heartedly lamang, walang patutunguhan po ang ating ginagawang paglilingkod. I'm sure of this kasi kung tayo po ay maglilingkod talaga ng may pag-ibig sa ating puso, pati mga anghel mapapapalakpak sa atin. Baka mag-cheer sa atin o magsisigawan pa dahil sa tuwa nila sa atin. Pero kapag hindi, edi ang pumapalakpak ay yung nasa kabilang panig. So, kapatid kaibigan, gamitin mo ang iyong mga God-given gifts to glorify God. Hindi natin siya mag-glorify kapag ang binibigay natin sa kanyang service ay, alam mo na, yung patama system. Mag-glorify lamang natin siya kung ibibigay natin yung ating the best. Di ba? Buong buo. Wala tayong wini-withhold sa kanya. Humayo tayo at paglingkuran natin ang isa't isa ng merong humility and love. Umayo tayo at maging buhay tayo na katibayan ng mapaglingkod na puso ni Jesus sa mundong ito. God is watching us. Tanda natin to. Tinitingnan niya mabuti kung ano yung ating uri ng paglilingkod sa ating kapwa. Tinitingnan niyang mabuti kung yung mga gifts ba na ibinibigay niya sa atin ay ginagamit natin for His glory. Let us pray. Father God in heaven, we thank you and bless you, my Lord, for reminding us, your people, your servants, O Lord God, that you have given each and every one of us a gift or even more than a gift. Patuloy mo po, Panginoon, kaming paalalahanan na gamitin po namin ang mga ito para mabigyan ka ng pinakamataas na kaluwalhatian at parangal sa aming mga buhay. Na magsilbi po kaming channels of blessing para sa mga taong naghahanap po ng iyong katwiran, naghahanap po ng iyong kabutihan sa kanilang mga buhay, maging ng iyong pag-ibig, Panginoon. Patuloy mo nga po, Panginoon, kaming i-correct sa amin po mga pagkakamali as your servants, my God. Huwag mo pahintulot, Panginoon, na kung ano man po yung mga naging
habits namin nung kami po'y hindi pa naglilingkod sa iyo ay madala pa rin namin hanggang sa ngayon. Tulungan mo po kami mabago, Panginoon, for us to not conform any longer to the patterns of this world, that we be transformed by the renewing of our minds. Tulungan mo po kami, nais po namin mabigyan ka ng pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Gabayan kami ng iyong Holy Spirit. Patuloy mo kaming tulungan ma-examine namin ang aming mga sarili at sumunod sa iyo, Panginoon, ng walang question, walang pag-aalinlangan, na kami sumunod sa iyo faithfully at magkaroon kami ng joy sa aming pong paglilingkod sa aming kapwa. Sa iyo po ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Mm. Ito